God, we are now in the study of Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes. Pinamagatan po natin, Finding Meaning in a Meaningless World. Ano po? Ngayon, sa Hebrew Bible, ang book of Ecclesiastes, ang pangalan niya po sa Hebrew ay Kohelet. Kohelet, ayan po, makikita niyo po dyan. Well, basically, Kohelet means preacher or teacher. Basically, ang preacher o teacher during their time, ang ginagawa niya, ina-assemble niya yung mga tao, tapos magsasalita siya ng malakas para ituro sa mga tao yung salita ng Diyos. So, basically, ang book na ito pinangalan ng preacher or teacher, Kohelet. Pero sa atin po, sa translation po ng ating Bible, pinangalanan po itong Ecclesiastes. Ang libro pong ito, ang pinaka-key verse niya, kumbaga, kung ilalagay natin sa isang salita, ito yung pinaka-puso niya, ito yung pinaka-tinuturo niya. Ano daw yun? Ecclesiastes 12 verse 13, Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Kung babasahin mo, parang kinunclude nung author, yung kumbaga sa lahat ng mga sinabi niya, kinunclude niya eventually yung lesson sa verse na ito. And that is to for us to fear God and follow His commandments. Now, as an introduction, sino ba ang sumulat ng book of Ecclesiastes? Traditionally, the book is attributed to King Solomon. Meaning to say, maraming mga Bible scholars, mga teachers and preachers, sinasabi nila na ang sumulat nito ay si King Solomon. At ang date nito is around 935 BC, meaning to say almost 1,000 years bago dumating si Jesus Christ. Ito ay naisulat na. However, may mga bagong scholars na nagsasabi na maaring yung Ecclesiastes, yung mga kasabihan dito, yung wisdom came from King Solomon, pero merong mga secretary na ang ginawa nila ay inipon itong mga sulat na ito, kumbaga kinumpile. Okay, eventually, nung ma-compile ito na yun, yung Book of Ecclesiastes. So, may mga taong nag-ipon nito, but basically, the thoughts are believed to be coming from King Solomon. Ang purpose daw nito is to explore the meaning of life. Actually, isa yan sa mga pinaka-simpleng tanong, pero mahirap sagutin na katanungan, no? At yan, ang Book of Ecclesiastes, sinasagot na yung tanong na, what is the meaning of life? Nyo? So, this book actually tells us what is the meaning of life, and it reveals where we can find true satisfaction. Yung totoong kasiyahan. Kasi ang tayong mga tao, hinahanap natin yun eh. Parang yan ang leveling natin. Ground, no? Lahat ng tao, mahirap man, mayaman, may pinag-aralan, wala, ang hinahanap natin, ano ba yung meaning ng life? And so therefore, hinahanap natin yung satisfaction, paano tayo magiging masaya. And this book, the Book of Ecclesiastes, is answering that. Sinasabi niya na ang kasiyahan, ang meaning ng life, hindi natin ito matatagpuan sa kayamanan, hindi natin matatagpuan sa layaw o kasiyahan na matatagpuan dito sa mundong ito, o kahit sa ano pa mang achievement, no? So, yan yung Book of Ecclesiastes. Now, ito ang ilan sa mga internal evidence na kung saan pinagbabasihan ng mga scholars that believes the author is Solomon. Ito yung mga clue. Ecclesiastes chapter 1 verse 1, sabi rito, the words of the teacher. So that's why yung word na teacher, Kohelet yan. Kohelet. Kaya ang pangalan ng libro sa Hebrew ay Kohelet. Sino daw yung teacher na yon? Sabi rito, son of David. So meron tayong clue na yung author ng Ecclesiastes ay anak ni David. Tapos meron pa isa, king in Jerusalem. So this person must have been king, kasi sabi rito, who reigned in Israel. So teacher siya at king. Ecclesiastes chapter 1 verse 12, the teacher was king over Israel in Jerusalem. Kino-confirm niya ulit. Now, sino itong anong to? Bagamat wala talagang direktang sinabi na si Solomon ito. However, yung description sa chapter 2
starting verse 4 to 9, it fits, no? Parang si Solomon lang talaga yung nag-fit sa description na ito. Sino ito? Ito daw yung taong nag-undertook ng mga maraming projects. Sabi rito, I undertook great projects, I built house for myself and planted vineyards, I made gardens and parks, planted all kinds of fruit trees in them. Sabi rito, I made reservoirs to water groves of flourishing tree. Talagang yung engineering niya, yung ingenuity niya pagdating sa engineering at construction. Sabi niya pa rito, I bought male and female slaves and had other slaves were born in my house. I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. So pinakamayaman din ito. Nakuha niyo? And sa Book of Kings, actually, ang description ni Solomon, sobrang yaman, di ba? Ito pa, verse 8, I amassed silver and gold for myself and the treasures of kings and provinces. So, di ba, napag-aralan natin yan sa Book of Kings. Si Solomon, talagang nag-ipon siya ng maraming silver and gold during his time. At hindi lang yan, sabi pa rito, I acquired male and female singers and a harem. So meron din siyang mga slaves na mga aawit niya. Tapos hindi lang 'yon. Sabi rito meron din siyang harem. Alam mo kung ano yung harem? Ito yung place na kung saan nilalagay yung mga asawa at concubines ng hari. Sino ba yung nag-fit na maraming asawa at concubines, di ba? 700 wives and 300 concubines, so 1,000 lahat. Di ba si Solomon? Sabi rito, and I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. So, sino ba yon? So, basically, these are the clues. That's why the scholars are saying that the author himself is none other than King Solomon. Okay? So, background insights. Ang libro, this time, itong Book of Ecclesiastes, this is believed by the scholars that during this time, Solomon was in his later life. Nakuha nyo? Meaning to say, he was older, wiser, and looking back on his life, parang nag-reminisce siya, nag-review siya ng buhay niya. Lahat ng mga na-experience niyang kapangyarihan, yaman, dunong, na-conclude niya sa buhay niya, sabi niya, lahat ng ito ay walang kwenta. Ito ay parang hangin na hinahabol mo na akala mo nandyan pero eventually wala pala. A before or chasing after the wind, yun ang sabi niya. Now, tingnan natin yung buong ng Ecclesiastes, no? In search, number 1, we will be able to see that the author was in search for meaning. Mababasa natin yan from Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 11. By the way, ang gusto ko siguro this week kung hindi nyo pa nababasa ng buo yung buong libro ng Ecclesiastes, ayun ang assignment po ninyo. Basahin nyo po this week, tapusin nyo po. Actually sa isang upuan kaya nyo pong tapusin yan . Mas ma-appreciate nyo actually pag binasa nyo tapos tinapos nyo agad kasi makikita nyo yung pagkakasunod-sunod. Nakuha nyo? So chapter 1, sinabi na agad ng author kung sino siya. Sabi niya siya ay preacher, meaning teacher, nagtuturo, anak siya ni David at hari. So yung credential niya, nilatag niya na agad. Bakit niya sinabing preacher, teacher? Kasi ang intention niya, yung reflection niya sa buhay ay maging aral doon sa mga taong naghahanap ng kasiyahan at meaning ng buhay. Yung mga susunod sa kanya. Nakuha nyo? At linatag niya rin yung credential niya para yung mga taong hindi siya inabutan, alam na, may credential talaga siya kasi siya yung wisest king that reigned in Israel. Pero pansinin nyo, sa unang-unang statements na pa lang, sa passage na ito, no? Chapter 1 verse 1 to 11, makikita nyo, litaw na litaw yung sinabi niya. Sabi niya, meaningless, or vanity, all is vanity. Sa Tagalog, parang walang kabuluhan, walang kwenta, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Naka nyo? Tapos, sinasabi niya, kinuwento niya rito yung walang katapusang paikot-ikot na nangyayari sa mundong ito. At sabi niya, yun actually, the nature and everything is actually futile without God. Nakuha niyo ang lahat ng nangyayari dito. Yung sisikat ang araw, lulubog, kinabukasan, sisikat na naman ang araw. Nakuha niyo, tapos magtatrabaho tayo. Napansin niyo ba ang buhay? No? Dito sa ilalim ng araw,
sa ilalim ng langit tinatawag natin mga Pilipino, no? Ang lahat ng bagay, kung titingnan mo, nakakapagod talaga. As in, wala talaga siyang walang kwenta, mapapagod ka kapag hindi mo alam yung purpose ng buhay mo. Let's say for example, ito yung parang sinasabi ni Solomon. Tingnan nyo, ano yung routine nyo maghapon? Diba? Mamaya, matutulog tayo. Pagkatulog, anong gagawin nyo bukas? Gigising. Pagkagising, anong gagawin nyo? Maghahanda para magtrabaho. Well, tayo mga Kristiyano, ginagawa natin, mag-devotion, mag-pray. Pero maghahanda ka, maliligo. Pagkatapos mong maligo, anong gagawin? Babiyahe ka na. Kung nandito ka sa Manila, babiyahe ka ng 1 oras hanggang 2 oras papunta sa trabaho. Tapos magtatrabaho ka, starting 8 hanggang 5. Pagkatapos nun, uwi ka na naman, sasaba ka na naman sa traffic. Tapos pagdating ng bahay, kakain, magpapahinga. Siguro manood ng konti ng TV, mag-social media, magpapahinga. Pagkatapos ano mangyari? Matutulog na naman. Para kinabukasan, may lakas ka na naman para magtrabaho. Pansinin niyo, paulit-ulit. Yung sinasabi ni Solomon, yung araw ay sisikat, lulubog, ang ulan ay bubuhos, tapos yung ulan magiging baha, tapos aakyat uli yan sa langit, mag-iipon doon, tapos uulan naman, paikot-ikot. It's actually a non-ending cycle, and if you do not know your purpose, parang nakakapagod lahat ng bagay. So ang key idea dito actually is life under the sun apart from God's perspective. If you don't have the perspective of God, meaning to say, if you do not know the purpose why we are living, sasabihin natin, walang kwenta, paulit-ulit lang. Napansin nyo ba? Ilang araw na lang, Pasko na naman, di ba? Tapos hinihintay na naman natin, magbabagong taon na naman. Tapos ang kasunod niyan ay Three Kings. Tapos hihintayin na naman natin, mahal na araw. Parang gano'n, paulit-ulit lang. Nakakapagod ang buhay, lalo na kapag hindi alam ng isang tao yung kanyang reason bakit siya nabubuhay. So yun yung sinasabi ng Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 11. Now, sa verse 12, beginning verse 12 to chapter 2 verse 26, dito si Solomon nagpakita siya ng mga ginawa niya sa buhay. Ito yung in search for satisfaction in human experience. Kasi yan actually yung ginagawa natin 'di ba? Tayo mga tao, nag-aaral tayo, nagsusumikap tayo, nagtatrabaho tayo. Gusto natin magkaroon ng maraming pera for one reason. Gusto natin ng satisfaction. Gusto natin maging masaya. Gusto natin ma-enjoy ang buhay natin. So ang ginawa ni Solomon, nag-experiment siya, marami siyang ginawa in pursuit to find meaning and actually satisfaction in life. Tingnan ko nga kung saan ko mahahanap yung kasiyahan ko. Sinubukan niya ang magpakatalino. So bihasa siya, inaral niya lahat. In fact, alam niyo ba, si Solomon is believed to be has the ability to talk to animals. Ganun siya katalino. He pursued knowledge and everything. Nag-try siya, engineering, construction, agriculture. Hinanap niya lahat yun. Yung alam mo, di ba, minsan meron tayong sense of parang feeling na siguro pag ito natutunan ko, ganun, di ba? May natapos ako, may diploma ako, magiging masaya ako. Alam niyo, sabi niya, hindi ko nahanap yung kasiyahan doon. Sa wisdom, knowledge, in pursuit of happiness, sabi niya, wala talaga dun Alam niyo, na-realize ko nga yun. Marami mga tao ang nag-aaral, tapos yung motivation nila na makatapos, sabi, pag nakatapos ako nito, masaya na ako. Pero eventually, nung nakatapos, hindi pa rin pala masaya buhay. May alam ako, makatapos ng, preschool, elementary, high school, may senior high pa ngayon, di ba? Tapos bachelor, pagkatapos mag-bachelor, nag-masteral degree, kung ilang masteral degree pa, tapos nag-PhD pa, nag-doctorate. In search for happiness by obtaining knowledge and wisdom. Pero eventually, makikita mo, ito, binanggit to ni Solomon mas marami ka daw alam, parang mas maraming problema yung mas marami kang alam, mas mabigat yung buhay mo, mas marami kang dalahin. Napansin ko nga yun, kung sino yung mas maraming alam, mas maraming problema. Kung sino yung kakaunti lang alam, sila yung mga masayahin. Sila yung, yung mabababaw ang kaligayahan. Pero yung masyadong madulong, masyadong maraming alam, maraming tinapos,
sila yung mas namumroblema. Yung sinasabi ni Solomon yun. So, he was in the pursuit of wisdom and knowledge. Eventually, he tried also, hindi niya nakita sa wisdom and knowledge from gaining wisdom and knowledge, but also, he also tried pleasure and possession. Anong ginawa niya? Lahat ng kasiyahan, sinubukan niya. Alak, lahat siguro ng bisyo during that time, and even babae, di ba? Alam naman natin, napaka dami niyang asawa. Sinubukan niya rin doon. And even possession, nagkamal siya ng maraming slaves. In fact, yung iba-ibang king sa palibot niya, nagbibigay sa kanya ng tribute, nagbibigay sa kanya ng tax. So meaning to say, ang dami niyang nagawa, mga engineerings and projects and everything. Pero alam niyo, after that, sabi ni Solomon, meaningless pa rin. Sabi niya, parang walang kwenta. Napansin niyo rin ba yun? May mga tao magpapagawa ng, halimbawa, may pera talaga. No? I mean, ako hindi ko pa na-experience to kasi wala pa ako doon. Pero may mga tao ako na-observe na papagawa ng bahay. Halimbawa, may bahay dito sa Manila, sa Makati. Tapos, nabuboard, magpapagawa ng bahay. Bibili halimbawa ng lote sa Tagaytay. Tapos, papagawa, yun nga, tatapusin yung project doon. Tapos, eventually, mabuboard naman. Magbibili naman ng lote halimbawa, tapos papagawa ng bahay sa Baguio. Pero yung mga bahay na yun, hindi niya natitirahan. Meaning to say, wala talagang pleasure when it comes to possession. And I've even also observed yung mga tao, yung may kaisipan na siguro pag nagkaroon ako ng first million in my life, I will be very happy. Hindi naman pala totoo, 'di ba? Nung ate nila yung million, meron na sila, gusto pa rin magkaroon ng marami. Napansin niyo yung mga after itong flood control issue, pero billion-billion yung pera na nila. To the point na ang sabi ng mga witnesses, sabi, hindi na bolt ang ginagamit, room bolt na. And you will wonder why, ang dami na nilang pera, gusto pa rin magkaroon ng maraming pera, hindi naman halos nila magagastos actually. Kung sila lang gagastos in their lifetime, they will not be able to use it. Because they are in pursuit actually of happiness. But eventually, this pleasure and even possession, even money, sinasabi ni Solomon, hindi ito ang sagot para magkaroon ng totoong kasiyahan. Ano pa? Work and achievements. Nag-try din ng mga kung ano-anong achievements si Solomon. Sabi niya, wala din doon, meaningless. Even wealth and success. So, parang sinasabi ni Solomon, you know what? I've tried it all and I was successful in all of those. In fact, sabi niya, sinubukan kong hanapin ng kasiyahan sa kaalaman, sa pagiging wise, even sa foolishness. Sabi niya, I did not able to get it. So what lesson can we learn from this section? Chapter 1 verse 12 to chapter 2 verse 26. Well, itong sinasabi diyan. None of those wisdom, knowledge, pleasure, possessions, work, achievement, wealth, and success on earth, none of those things will give us a lasting fulfillment. Meaning to say, we will always crave for more. Why? Because all of those things are not fit for the one that is lacking inside us. Kasi meron daw space sa puso natin o sa pagkatao natin na kailangang punuan. At ang mga bagay na yun hindi na makakapuno. Only God can fill that void, no? Yung may pangangailangan natin sa loob. True joy comes only from God's hand. So that's the lesson in that section. Number 3, we'll be able to see God's sovereignty and the seasons of life. Dito naman sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 22, tinuturo sa atin dito nung teacher na sabi niya, in everything there is actually a season. Meaning to say, may timing. There is time for planting, there is time for harvesting. Sabi niya, there is time to be born and there is time to die. So, there are seasons in life. At ang sabi ng teacher, sabi niya, God has made everything beautiful in its time. Ang Diyos daw, tinakda niya ang panahon at ginawa niya itong mabuti o maganda. Beautiful in its time. And there is actually eternity that God put into our hearts that whenever we try to fully grasp or understand that without God, actually we'll never be able to understand. At nilagay daw talaga ni God yun, yung eternity sa puso natin para hanapin natin siya.
So what can we learn from this passage, chapter 3, verse 1 to 22? Ang lesson dyan, we have to trust God's timing and enjoy life as His gift. Meaning to say ganito, huwag tayong nagmamadali. Let's enjoy every moment. Itong napansin ko, nung bata pa tayo gustong-gusto nating gusto natin maging matanda na. O may mga batang ganyan no bata pa, gusto na nila agad na tumanda. So, teenager pa lang, nag-aasta na quote-unquote adult. Gusto na nila, yung mga teenager, yung mga baby, gusto maging toddler. Yung mga toddler gusto maging teenager. May mga ganun Yung mga teenager gusto maging adult at na para bang nagmamadali. Pero itong irony, yung mga matatanda na ngayon, tulad natin, sa 50 na ako magpi-50 na akong December. Tayo naman ngayon, pabalik, gusto natin sana, kung pwede, pigilan yung panahon. Di ba? Pigilan ng panahon. In fact, may mga alam ako yung birthday nila na tumigil na sa 40. After 40, may mga ganun, may mga tao na pagdating nung matanda na, nung bata gustong-gustong tumanda, ngayong matanda na, pinipigilan naman. No, nakuha niyo, pabalik naman, gustong bumata. Well, what does it tell us? This passage, actually, if you're going to read it, I actually advise you to read it or listen to the audio Bible. Dami niyong matututunan dito. Sinasabi dito na, no, everything has a season. So, kung season mo ngayon ng planting, enjoy that time. And do not hasten. Huwag nating pilitin na reaping or harvesting season na. Kasi mas maganda yung season na yun i-enjoy natin so that we will also enjoy the coming season. If you are planting now, it's fine. Talagang medyo mahirap sa planting season, pero it's fine. Enjoy that because when the harvest time comes, we will be able to enjoy it more. Nakuha niyo? At alam niyo, in every season may pwede tayong matutunan So, wag nating lagpasan yun. And actually, God declares that He has made everything beautiful in His time. May mga experiences tayo sa ating buhay na seemingly at the moment, nararanasan natin na parang hindi masaya, di ba? Hindi enjoyable. Kasi hindi pa natin nakikita yung buong picture. Parang jigsaw puzzle na try nyo namang magbuo ng jigsaw puzzle. Pag pira-piraso lang nilalagay mo, hindi mo pa masyadong ma-appreciate, di ba? Pero hayaan mo lang yun, no? I-fit mo lang together kasi pag nabuo siya, you will be able to appreciate, kaya pala ito nangyari. Nakanya? So, that's actually the lesson from this chapter. Trust God's timing. Enjoy life as His gift. Huwag nating minamadali. Alam nyo ba, ito na-realize ko masarap mabuhay. Di ba? May time sa peak ng buhay natin actually, masarap mabuhay. Pero alam nyo ba, may mga narinig na ako na mga tao na may point pala sa buhay ng tao na sila, masarap na sa kanila yung mamatay. Hindi magpapakamatay. Ay, ibig sabihin yung bumalik na sila sa Panginoon. May ganun palang Kasi nakarinig na ako niya sa mga ilang mga matatanda na hinihintay na nila. Sabi niya, I am looking forward to meet my God. So there is sweetness at the time that you are living. There is also sweetness at the time where we are going to go back to the Lord. That yun, di ba? So there is a time to be born, there is a time to die. So, what's the lesson? Gawin natin ang lahat ng bagay according to God's timing. We will enjoy that. And kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, enjoy that as a gift from God. Okay? So, Ecclesiastes chapter 4 verse 1 to chapter 4 to chapter 5 verse 20. Nakuha nyo? Dito naman ay pinapakita ni Solomon yung parang human effort na ginagawa na akala natin through that human effort we will be able to be happy. Halimbawa, yung nagtrabaho ka ng trabaho, nagpakayaman ka, halimbawa, yung mga enjoyment mo sa buhay dapat nung ikaw ay bata-bata pa, iniwanan mong lahat yon kasi gusto mong magpakayaman. Iniwan mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, gusto mong magpakayaman. Eventually, nakalimutan mo ang time, uy, matanda na pala ako. Nakanya, ang sabi ni Solomon ngayon, pag namatay ka, sabi, sino makikinabang nung kayamanan? Nakanya, nakita niya rin yung mga ino-oppress, yung mga taong malulungkot ang buhay. Sinabi niya rin even yung political power is vanity. Nakanya, tapos sa chapter 5, verse 1 to 7, binigyan niya ng warning actually dito yung
mga tao. Tayo mga nagbabasa. Sabi niya, pagpapasok ka daw sa tahanan ng Panginoon, huwag kang padalos-dalos sa pagbibitaw ng iyong mga pangako. Kasi ang Diyos, hindi siya natutuwa sa mga pangako na hindi tinutupad. Tama niyo? Naalala ko tuloy yung kasabihan. Sabi, pag sobrang saya ka daw, pag nakakaranas ka, halimbawa, sobrang masaya ka, huwag kang magbibigay ng promise. Kasi hindi mo masyadong mapag-isipan masaya ka lang nabitawan mo. No? Pag sobrang ka naman daw, bigo at lungkod, huwag kang gagawa ng desisyon. Kasi baka yung decision mo out of emotion. So meaning to say, we really have to think of what comes out of our mouth, especially yung mga sinasabi natin o pinapangako natin sa Panginoon. Yun, warning about rash vows and empty worship. God is not pleased with people who just gave out their words pero there is no intention of doing it. Nakuha nyo? Now, ito rin yung futility of riches without contentment. Chapter 5 verse 8 to 20. So, anong lesson dito na makikita natin sa passage na ito? Chapter 4 hanggang chapter 5 verse 20. Itong lesson niya. Relationships and reverence for God matter more than wealth or success. Mga kapatid, mas mahalaga ang relasyon sa Diyos at ang relasyon natin sa kapwa. Lalo tayo, unang-unang relasyon natin sa pamilya natin, sa asawa at sa mga anak. Alam niyo kung bakit? Eventually, lahat ng bagay, makikita natin, wala na talaga siyang kabuluhan kapag tayo ay nandun na sa huling hantungan. Nakakita na ba kayo ng isang taong nasa deathbed o mamamatay? Mamamatay na siya. Alam niya, mamamatay na siya. Na nung mamamatay na siya, ang ginawa niya ay sabi niya, pwede ba huling sulyap man lang pakikuha yung mga diploma ko? Kasi gusto kong makita bago ako mamatay. O kaya sinabi niya, pakidala nga muna dito yung registration ng aking Rolls Royce o kaya nung aking Mercedes-Benz, hahalikan ko lang bago ako mamatay. May ganun ba? O kaya yung titulo ng lupa ko, ari-arian ko, hasyenda ko sa probinsya. Walang ganun di ba? Yung isang taong mamamatay, hindi bagay ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya actually, yung mga mahal niya sa buhay. At eventually, mag-iisip siya, am I worthy to face God at the end of my life? Yun yung sinasabi dito. Relationship and reverence for God matters more than anything, more than wealth and success. Kaya nga alam nyo, yung death is a great equalizer to everyone. Kasi may pinag-aralan ka man o mangmang, babae ka man o lalaki, bata ka man o matanda, mayaman ka man o mahirap, malaya ka man o alipin, pagdating sa kamatayan, pare-parehas tayo Pare-parehas tayo. Ang unang hahanapin natin, ang unang kailangan isettle talaga natin yung relationship natin kay God. Pangalawa, kumusta ang relationship sa ating mga mahal sa buhay? Sa ating asawa, sa ating mga anak. Mga kapatid, kung yun pala ang pinakamahalaga pag tayo ay mamamatay na, dapat wise tayo. Dapat ngayong nabubuhay pa lang tayo, yung effort pala natin nakatutok dun. Nakuha niyo? Hindi sa trabaho. Itong napansin ko sa buhay. May mga bagay sa buhay natin na pwede nating i-delegate. Halimbawa, trabaho. Pwede mong i-delegate yan In fact, halimbawa, may mga tao na ang feeling nila napaka-importante nila sa isang organization o kaya napaka-importante nila sa isang korporasyon o kumpanya. Nakuha nyo, to the point na hindi talaga a-absent o kaya hindi magbabakasyon kasi siyang kailangan ng kumpanya. Pero nung namatay, napalitan naman agad Marami akong ganyan nakita. Nung umalis, nag-resign, napalitan naman agad. Meaning to say, hindi totoo na sila yung kailangan ng kumpanya. At the moment sila, pero it doesn't mean na hindi sila irreplaceable. Mga kapatid, look at me. Tayo, replaceable tayo. Hindi tayo irreplaceable. Baka nyo, manager ka ngayon, o kahit pa ikaw may-ari ng kumpanya, pwede kang palitan. Nyo? So, pwede nating i-delegate yung mga trabaho. Pero alam niyo, may mga bagay na hindi natin pwedeng i-delegate. Like, halimbawa, ang pagiging tatay ko, hindi ko pwedeng i-delegate yan sa iba. Pagiging asawa ko, kay Joanne, asawa ko, hindi ko pwedeng i-delegate yan. Nyo? At lalong hindi ko pwedeng i-delegate yung kaligtasan ko. Yung, pwede ba ikaw mag-decision para hindi, personal personal decision. Pero yung halimbawa, trabaho, pwede kong delegate yan Ministry, pwede ko i-delegate yan.
pagiging whatever ministry meron ka, pastor ka man, missionary, teacher, o D-group leader, pwedeng i-delegate yan. Naka nyo? Pero yung relationship ko kay God at relationship ko sa ibang tao, hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng i-delegate. So ano ibig sabihin nito? We have to be very, very wise. Naka nyo? How are we going to live our life, our relationship with God and relationship with our family? So yan, chapter 4 hanggang 5. Now, next, also in chapter 6 hanggang chapter 8, dito tinatalakay ni Solomon ang limitations of wealth and wisdom. Sinasabi niya rito, ang kayamanan hindi talaga, chapter 6 verse 1 to 12, hindi talaga makakapagpasaya. Tapos ang wisdom, napakahalaga niyan, pero sabi niya limited. Yung pagkaunawa, sabi niya, we really cannot grasp all of God's work. Marami. Sa totoo lang, habang habang nag-aaral ka, ito napansin ko, habang nag-aaral ako, mas lalo kong nalalaman na ang dami kong hindi alam. Di ba? Mas lalong mas marami pa lang ako kailangang aralin. Mas marami akong hindi alam habang nag-aaral ka. That's actually life. Life is all about. Habang nag-aaral ka, marami kang hindi alam. Di ba? We are very limited and cannot really grasp all of God's work. Di ba? Kakaunti. Very limited. And so therefore, ano daw ang dapat natin gawin? In these limited things that we can do in life, sabi ni Solomon, itong gawin nyo. Itong lesson. You have to live wisely, humbly, knowing that only God's wisdom endures. So, huwag tayo masyadong mayabang. Naka nyo? Mas, actually, itong napansin ko, dun sa mga totoong nag-aaral. Habang nag-aaral, mas nagiging humble. Pero yung mga walang alam talaga, napapansin ko, yung kukonti lang alam, sila yung mas mayayabang, no? As if all-knowing. Pero yung mga totoong nag-aral, mas humble sila, understanding that they really do not understand everything in life. So we have to live wisely but humbly, knowing that only God's wisdom endures. So, totoo lang yung lang talaga ng Panginoon, talino, di ba? So, very limited ang ating wealth and even wisdom. What else? Uncertainties of life and the call to joy. Ecclesiastes chapter 1 verse chapter 9 hanggang chapter 11 verse 6. Dito, sinabi na ni Solomon, ito yung sinasabi ko kanina, yung great equalizer. Sabi niya, both righteous and wicked will face death. Chapter 9, verse 1 to 6 yan. So kung mamamatay pala ang tao, nagpapakahirap ka, nagpapakadunong ka, lahat ng ginagawa mo, eventually mamamatay ka, tapos may iwan sa mga tao. Ano daw ang pakinabang? Sabi niya, pinakapakinabang ito, you have to enjoy life while you can. At yun ang gusto kong sabihin sa inyo, enjoy life. Meaning to say ganito, okay ang magtrabaho, pero wag niyong ubusin yung panahon niyo sa pagtatrabaho. Mag-enjoy naman kayo sa buhay. Okay magpayaman, pero saan mapupunta yung yaman mo pag namatay ka? Diba? So, kailangan natin actually alagaan ang ating sarili. Tapos kung anong binigay sa atin ng Panginoon ngayon, i-enjoy natin. Mga kapatid, hindi ko alam kung para kanino itong sasabihin ko. No? Ang tagal mo na nagtrabaho. Ang tagal mo na nagtatrabaho. Nag-ibang bansa ka pa. To the point na na-miss mo na nga yung yung paglaki ng mga anak mo. Tapos pati ba naman yung paglaki ng mga apo mo, mamimiss mo ba? Maybe it's about time for you to enjoy life. And even enjoy serving God today. Nakuha nyo? So, magtrabaho tayo pero dapat nag-i-enjoy tayo. Wag niyong patayin yung sarili niyo sa pagtatrabaho na hindi niyo naman na-enjoy ang buhay. Nakuha nyo? So, enjoy life while you can because darating ang panahon, darating panahon na yung mga gusto mong gawin dati, hindi mo na magagawa. Like halimbawa, gusto mo mag-hiking, mamundok, lumangoy sa ilog, lumangoy sa dagat. Gawin mo yan ngayon na magagawa mo pa. Kasi darating ang panahon na hindi mo na magagawa yan. Kahit yung pag-akyat sa bundok. Kasi nanginginig na yung mga tuhod natin. So habang kaya pang gawin na ngayon. Gusto mo mag-mission ngayon, mag-mission ka na habang kaya mong gawin. Kasi doon sa time na gusto mong gawin, baka wala ka ng kakayahan. Normally, ito kasi sinasabi natin, wala pa kasi akong pera O kailangan, gusto ko muna magkamal ng pera. Pero nung time na may pera ka na, wala ka naman ng lakas. So, alam nyo, di ba? Tapos sa chapter 9, verse 11 to 12, binabanggit din dito ni Solomon. Sabi niya, time and chance happen to all. Hindi lahat ng malalakas
Sabi niya nananalo, hindi lahat ng mabibilis nananalo sa takbuhan. Napansin niyo ba yon? Di ba? Hindi lahat ng matatalino may trabaho. Hindi lahat ng mga valedictorian, salutatorian, at cum laude, yung mayaman. Napansin niyo ba yon? So, time and chance happen actually to all. Naalala ko yan kasi sa amin, nung high school kami, hindi pa masyadong malaki ang population ng eskwelahan na pinapasukan namin noon sa Pasig. Halos kakilala namin lahat ng mga estudyante doon from first year to fourth year. Alam mo yung ganun lang ko. Tapos kilala namin, alam namin kung sino yung matatalino hanggang ngayon, yung mga valedictorian namin. Eventually, nung after 30 years nag-reunion kami, hinahanap namin yung mga honors. Nasaan sila? Yung valedictorian natin. Valedictorian. Yung valedictorian namin, natalo pa nung hindi man lang nababanggit kasi nakatapos ng college. Yung valedictorian namin, hindi nakatapos ng college. Maagang nag-asawa. Ang point ko ito, time and chance happen to all. Meaning to say, ganun talaga ang buhay. Hindi porke malakas, mabilis, magaling, sila na yung successful sa buhay. Minsan yung yung bulak-bulero minsan, sila pa yung nagkakaroon ng business. Tapos ang tauhan nila yung mga valedictorian. Minsan ganun Ayun yung sabi dyan sa chapter 9, verse 11 to 12. Chapter 11, verse 1 to 6, etong sabi. Sabi niya, be diligent in your work and generous in your giving. Dito naman, tinuturuan tayo dito actually kung paano tayo mag-invest. And also, not only that, how we can be very also generous in times that we have. So, anong pinaka-lesson sa buong segment na ito, section na ito? Well, ang lesson dito ito, live with gratitude and purpose, trusting God amid life's unpredictability. May mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan, pero anuman yon, mamuhay tayo ng grateful tayo. Tapos, may dahilan. Alam natin ang dahilan, bakit natin ito ginagawa. Nagtitiwala tayo na Panginoon ang bahala nito. So, sa ngayon, maaaring nasa downside ka. Pero who knows? Just be grateful and do your purpose. Eventually, God is going to promote you and raise you up. So, ayan yung lessons na matutunan natin dito. Now, papunta na tayo sa final. Dito, nagbibigay na yung old Solomon, old, aged, and wise Solomon. Kasi naranasan niya na yung lahat ng bagay sa buhay niya. Chapter 11, verse 7 to 12 hanggang chapter 14, ito yung mga final words actually na binibigay ng matanda sa mga nakakabata sa kanya. Ito sabi niya, number 1, enjoy your youth. Sabi niya, habang bata ka pa, enjoyin mong buhay mo. Pero sabi niya, remember, you have an accountability to God. Nakuha niyo? Explore natin yung mga ma-explore natin, gawin natin yung mga pwede natin gawin. Pero sabi ni Solomon, basta isipin mo lang, lahat ng ginagawa mo, ipagsusulit mo yan sa Panginoong Diyos. Nakuha niyo? Susubukan yung lahat ng pwedeng subukan. Like halimbawa, gusto niyong mag-ikot na sa Pilipinas. Sige, mag-ikot ka habang may pera ka. Just be accountable. Remember that eventually you will face God and He will ask you, anong ginawa mo? Nakanya. Of course, chapter 12, verse 1 to 8, sinabi rin dito ni King Solomon, sabi niya, remember your Creator before old age and death. Kailan yun? Habang bata ka pa. Habang bata pa, alalahanin mo na may Diyos. So, if I'm going to translate it into my words, meaning to say, habang bata ka pa, maglingkod ka na sa Panginoon. Magturo ka na, mag-disciple ka na, mag-missions ka na, yung mga hindi mo nagagawa. I should say, I was able to enjoy my Christian life as a youth because I committed myself to Him. Nakuha niyo? Of course, merong din naman. Yung mga gusto kong maabot, hindi ko naman naabot. Pero ang point, sabi dito ni Solomon, basta habang bata ka pa, remember, dapat may takot na tayo sa Panginoon. And remember Him also at the time of death. Meaning to say, dapat nabubuhay tayo, may perspective tayo sa ating isip na one of these days, we are going to die. And so therefore, as we enter into that event, ano yung mga pwede nating iharap sa Panginoon. So, ang final conclusion, ito sabi niya, chapter 12, verse 13 to 14. Sabi niya, sa lahat ng sinabi niya, ito ang pakatatandaan niya. Sabi niya, fear God. Matakot ka sa Diyos, magkaroon ka ng dakilang paggalang sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Kasi ito ang duty, ito ang gampanin natin.
magkaroon tayo ng dakilang takot sa Diyos, kilalanin natin siya, sundin natin siya sapagkat yan ang dahilan bakit tayo ginawa ng Panginoon. So lesson, well, life's ultimate purpose is to revere God. Reverence is high respect. Really have to give God high respect and obey His word. Alam nyo, ang salita ng Panginoon, ang Bible, pag yan ay, pag binasa natin, salita talaga ng Panginoon yan. Pero mas malalim doon, yung salita ng Panginoon, yun yung sinasabi niya sa'yo. Ano ba yung sinasabi niya sa'yo? At pinagagawa niya sa'yo. You have to obey it. Nakuha niya? You have to obey what God is telling you. You have to do the purpose that He gave you. Ikaw lang makakagawa niyan. So that you and I will be prepared. Habang ginagawa ko kasi yung purpose ko, inihahanda ako noon sa panahon na ako'y haharap sa Kanya at tatanungin niya ako anong ginawa ko sa buhay ko. Ang tawag doon, accountability. Nakuha niyo? So that's it. That's the whole book of Ecclesiastes. Alam nyo, bawat verses na mababasa nyo sa book of Ecclesiastes, pag binasa nyo to, pag pinakinggan nyo tuloy-tuloy, pero pag binasa nyo, mag-pause din kayo. Tapos mag-isip-isip kayo. Ano kaya ibig sabihin nito? Kasi very practical actually. Very practical yung librong ito. So in summary, ito yung ano niya. Ito yung laman niya. Chapter 1 and 2, it speaks about the futility of life. So ang main idea, human pursuit cannot satisfy. Chapter 3, God's timing. Everything has its own appointed time. Chapter 4, 5, injustice and oppression, life's unfairness reminds us to fear God. Yan ang lesson dyan. Chapter 6 to 8, the limits of wisdom, only God's wisdom endures. Chapter 9 to 11, it is a call to joy. Enjoy your life as God's gift. You have to enjoy it. Huwag masyadong magpakatalino, huwag masyadong magpagod. Parang yun sinasabi dyan. Kailangan ma-enjoy mo rin ang buhay mo. And ang final verdict, chapter 12, eventually sa lahat ng ating gagawin, we have to always remind ourselves that we have an accountability before God. So we have to fear God, obey Him, and reflect on our life. Yung purpose ko ba sa buhay ko ay nagagawa? Nangyayari ba yan? So yung pinakasama rin natin. So I would like to give you 4 leadership insights as leader, no? Kasi I'm talking to you as leader at your own right. Marami sa inyo rito, mga small group leaders, D group leaders, ang ilan pa nga nagpapastore, nagtuturo. So number 1, from the book of Ecclesiastes, humility in leadership. Ano ibig sabihin yan? We have to recognize that we are limited actually. Our understanding and wisdom are limited and we have to lean on God's wisdom. Kahit ano pang aral nyo, may mga panahon talaga na bobo tayo. Yung, alam mo yun, yung minsan kung sino pa nga yung mga matatalino academically, mga achievers, pero pagdating sa pag-ibig, bobo. Medyo harsh yung salitang bobo, no? May ganun eh. Matalino academically, pero paggawa ng desisyon, hindi mahusay. And so therefore, we need God's wisdom. So in everything we do, ang sabi doon sa Proverbs, put God first, 'di ba? Yes. Meron tayong certain talino sa isang larangan, pero sa ibang larangan, really need God's wisdom. Entirely sa buhay natin. So, let's be humble. Let's be humble. Let's recognize our limitation. As we recognize our limitation, let's lean on to God for wisdom. Sabi naman ng James, if we lack wisdom, we can ask from God, di ba? Number 2, purpose-driven service. Ano ibig sabihin yan? Avoid busy, vanity, and ministry. Ano ibig sabihin? Alam nyo, pwede kasing ganito. Ang isang tao, mukha siyang busy, marami siyang ginagawa. Busy siya sa mga events, sa mga programs, sa kung ano-ano. Pero walang impact yung buhay niya. Pwede po talaga yun eh. Pwede yung mukha kang busy, ang dami mong sinasalihan ng mga organization, ministry, event, whatever, pero at the end of your life, yung pinakamahalaga talaga, hindi mo nagawa. Ano yun? Making disciple. Kasi pwedeng ganito eh. Ito, as a pastor, na-realize ko to. Pwedeng sama ka ng sama sa missions, sa evangelism, sa outreaches, ikaw pa yung bida at organizer ng mga events and so on and so forth. Mukha kang busy pero wala kang nadi-disciple. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. Pwede yun. Ang huling utos sa atin ng Panginoon, hindi naman to make events eh. Go and make events.
go and make like this. No, hindi ganun. Sabi niya, go and make disciple. Nakuha nyo? So we have to focus on eternal impact rather than temporary results. Meaning to say, maaring successful yung event, pero ang tanong, may resulta ba yun na pang eternity? Nakuha nyo? So, yeah, tingnan natin, i-review natin yung mga activities natin. No, maaring nagmumukha tayong busy pero wala palang eternal impact. Let's look for eternal impact. And what are those? Itong may eternal impact. People who are going to heaven. Number 2, people who are going to be discipled so that they will also disciple others. Ano pa? Character. Yung character natin mga kapatid, yan ang madadala na sa langit. So, yung ano natin, yung mga trabaho natin ngayon, yung mga pinagdadaan natin, kumusta yung ating character? Are we growing in Christ-likeness? Nakuha nyo? And of course, God's Word. God's Word, ayun lang madadala natin sa langit, yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Ayun lang, sabi na ni Jesus, mawawala ang lahat ng bagay, pero ang salita ko, mananatili. Nakuha nyo? So, ano yun? 3 lang. God's Word, your maturity, your Christ-likeness, and souls. People, souls, mga kaluluwa, mga tao na madadala natin sa Panginoon, yun ang mag-i-enjoy in eternity. Okay, number 3, leadership insights from Ecclesiastes, contentment and gratitude. Ano ibig sabihin yan? Dapat marunong tayo makontento at magpasalamat. So you have to enjoy God's daily blessing without being consumed by comparison and ambition. Minsan kasi tayo, masaya sana tayo. Kaya lang, pag ikinukumpara natin yung sarili natin sa iba, yung kasiyahan nawawala kasi naiinggit tayo dun sa iba. Masaya sana tayo, kung tayo ay marunong magbilang ng mga blessing na natanggap natin. Meaning to say, may contentment tayo. Kaya lang naman tayo hindi nagiging masaya kasi pag ang binibilang natin yung wala. Di ba? Wala kasi akong ganito, wala akong ganyan, wala akong ganyan. Kaya anong meron ka? Di ba? Anong meron ka? Ang gagamitin ng Panginoon actually sa atin, hindi yung wala sa atin, yung meron tayo. So we have to be contented and grateful to what we have. Number 4, insight, spiritual legacy. Invest in people and truth that outlast you. Fear God and keep His commandments. Ano ibig sabihin yan? Marami sa atin ngayon nag-i-invest sa mga bagay-bagay. Nag-i-invest tayo sa bahay, di ba? Sa business, whatever. Sa education. Those are goods. Magagandang bagay yun. Kaya lang ang nakakalungkot kung nag-invest ka sa mga bagay na yun, pero pagdating sa eternal things, hindi ka nakapag-invest. Nyo? We have to invest in people, also in the gospel actually. Spiritual things. How many of you are very much willing to spend money so that you can have new clothings? How many of you are very much willing to spend money so you can travel? Those are good. How many of you are very much willing to spend money to build your houses in anything, to even have education? Those are good. Pero do not forget your eternity investment. And that is what? We also invest in the works of the Lord. Nakuha nyo? Let me give you some practical application. Paano ako makaka-invest, Pastor, doon sa mga spiritual things? Well, continue to give your tithes and offering and bring it to the storehouse of God. Ginagamit ng Panginoon yan to support His work, His kingdom building here on earth. Yun. Pangalawa, kung may kakayahan ka na magpadala ng mga tao sa mga retreats at saka sa mga camps, magpadala tayo. Mag-sponsor tayo. Nakuha nyo? Mag-sponsor tayo ng mga taong pwedeng mapunta kasi maliligtas sila. At the same time, lalago sila sa pananampalataya. That's investment also. Number 3, if you know somebody, a missionary, a pastor, a teacher, na yung kanilang buhay, inilaanan nila sa gawain na yun. And so therefore, kailangan nila ng supporter, financially, they need a support. And God has given you the ability, kasi ganun yun may mga giftings din yun Ang gifting niya siguro pag may mission, pag church planting, pag disciple, pagtuturo. Tayo gumagawa nun pero hindi masyado. Pero ang binigay sa atin o sa inyo na gift naman ng Panginoon kung paano kayo kumita. May ganun talaga May mga tao na magagaling talaga sa business, magagaling kumita. Sila? Genius pagdating sa
paanong pagkita. And so therefore, pwedeng maging partner ka. Pwede tayong maging partner actually doon sa ginagawa ng taong yun na nandun sa field. By how? By becoming a part. Support them. Naka nyo? In that way, parang nagiging business, quote-in-quote, sa mundong ito, business partner tayo kasi tayo nagpapadala ng financial support. That is also an investment. Naka nyo? In eternity. So, yan, may mga taong magagaling na sa ganyan. Naalala ko, ito, matagal ng kwento actually, ito bata pa ako, naririnig ko na to. Yung may-ari ng Colgate Palmolive, laging nagbibigay ng tithes sa gawain ng Panginoon. Alam niyo naman, tithes 10%, di ba? Alam niyo ba, to the point na yung may-ari ng Colgate, ni-reverse niya na yung tithing niya. Reverse tithing na siya. Ang binibigay niya na 90% ng kita ng kanyang kumpanya. Tapos yung 10%, yun na lang naiiwan sa kanya. And he is actually giving his 90% offering to the Lord, to different mission works, church planting works, gospel sharing and everything. And I should say, that is an investment for eternity. Nakanya. So, spiritual legacy. How is your spiritual legacy? Meron ba tayong may iwan na legacy? How is your giving? How do you support the work of the Lord? Okay? So, now, application, recognize that life is a vapor. Ano ibig sabihin niyan? Chasing after the wind. Ngayon, nakikita mo, bukas, mawawala na. Yung hinahabol mo, akala mo nandyan, pero wala pala. Unless we recognize that God, we can only seek God or the meaning only on the side of God, not on material or worldly success. Number 3, trust God's timing and plan even when you don't understand. Yeah, may mga bagay sa buhay natin na bakit parang ganun? Parang wala sa timing. You have to trust God because He is making everything beautiful in His time. And number 4, live joyfully. Enjoy life, but live with purpose. Nakanya, live joyfully and purposefully. Actually, when we do that, that is actually an act of worship. Nakanya. Now, I have 3 small group discussion here. Ngayon, wala tayong small group discussion actually. So, I would like to open this to our group. Tapos, tatawag siguro ako. Ayun, gusto kong pag-share. Okay, yun lamang po ang ating discussion.